Abril ng taong 2016, habang mainit ang sikat ng araw, huminto ang isang puting SUV sa gilid ng lupang sinasaka ni na Tomas at Nardo Arago. Galing sila sa mahabang araw ng pag-aasikaso sa kanilang tanim na mais sa lupang sinasaka nang mapansin nila ang paglapit ng tatlong lalaki. Isa ay may hawak na folder, ang isa na may tila nakikipag-coordinate sa mga pulis na nasa patrol vehicle sa likod. Sa unay inakalang survey o inspection lang ito. Ngunit nang ilabas ng lalaking may hawak na folder ang isang papeles ay biglang nagbago ang takbo ng normal na araw ng magkapatid. Ang dokumento ayon sa paliwanag ay isang eviction order. Ayon sa utos, kailangan umano nilang lisanin ang lupang sinasaka sa loob ng 30 araw o eksaktong 1 buwan. Nang mabasa ni Tomas ang pangalan sa itaas, natigilan siya. Sa bahagi ng dokumento na tumutukoy sa nagbenta ng lupa, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanilang nakatatandang kapatid, si Edwin Eddie Arago. Mula sa pagkabigla, ay halos hindi na nila narinig ang mga sumunod na paliwanag. Binanggit ng taga-real estate agency na may bagong may-ari ang lupa. Kumpleto raw ang papeles, legal ang proseso. Wala na raw silang karapatan sa pagmamay-aring yon. Habang nagpapaliwanag ang ahente, napansin ng ilang kapitbahay ang kaguluhan at nagsilapitan ng mga ito. May ilan sa kanila na nagtangkang sumabat, nagtanong kung paano nangyari ang bentahan. Kilala sina Tomas at Nardo sa lugar. 4 na dekada nang nagsasaka roon ang kanilang pamilya mula nang nabubuhay pa ang kanilang mga magulang hanggang sa puntong iyon. Pagkatapos ng gumosyon ay pumasok na sa bahay ang magkapatid na walang magawa kundi tanggapin ang dokumento. Paulit-ulit nilang binabasa at inuunawa ang nilalaman ng papel at kung paano humantong ang lahat sa ganoong sitwasyon. Ang lupang yon ang tanging pamanang naiwan sa kanila. Pinagpaguran at inalagaan nila simula pagkabata. Ngunit ngayon ay nasa bingit ito ng pagkawala. Kinagabihan, halos hindi kumain si Nardo at Tomas. Punong-puno ang kanilang isip ng pagkabalisa, lalo pa nang magtangka silang kausapin ang kanilang kuya matapos ang insidente. Ilang beses silang tumawag kay Edwin sa parehong numero na ginagamit nito sa Maynila. Sa unang araw, tuloy-tuloy ang ring pero walang sumasagot. Pagsapit ng 3 gabi, nagsimula ng mag-cannot be reached ang linya. Makalipas ang 1 linggo, patuloy pa ring walang sagot. Unti-unting naging malinaw sa magkapatid na marahil ay totoo nga ang lahat at tuluyan na nga silang niloko ng kapatid. Pero hindi sila makapapayag. Hindi maaring mawala ang lupang yon dahil bukod sa ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng hanap buhay, kalakip din ito ang kanilang alaala sa ama't ina na matagal nang yumao. Taong 1999 nang bawian ng buhay ang kanilang ama. Isang simpleng magsasakang hindi iniwan ng lupa kahit pa sa huling taon ng kanyang pagkakasakit. 3 taon lang ang lumipas, sinundan ito ng kanilang ina. Sa panahon ng pagkalugmok, si Edwin, ang panganay, ang naging sandalan ng magkakapatid. Bilang panganay at tanging nakapagtapos ng kolehiyo, si Edwin ang naging tagapangasiwa ng mga dokumento. Siya ang nagasikaso ng estate taxes at mga bayarin na may kinalaman sa lupa. Malawak ang sukat nito kung tutuusin na halos umabot sa 2 hektarya. Bukod dito ay katabi rin nito ang National Highway kung kaya't inaasahang mataas ang value appraisal nito lalo sa pagdaan ng panahon. Hindi ito naging issue noon. Walang problema sa paghahati ng lupa at paglilipat nito sa kanilang pangalan dahil maayos naman ang lahat. Ang kanilang ancestral house ay nirenovate at naging bahay ni Tomas at ng kanyang sariling pamilya. Samantala, nagpatayo naman si Nardo ng sarili niyang bahay sa kabilang dulo ng lupain upang magsilbing tahanan ng kanyang mag-anak.
Patuloy na inalagaan ng magkapatid na Nardo at Tomas ang lupa at bilang pagkilala sa panganay nilang kapatid ay nagpapadala ang mga ito ng bahagi ng kanilang kita sa bawat ani. Sa bawat cropping may nakatakdang porsyento para sa kanya, 15% mula sa kabuang kita. Ipinadadala nila ito ng regular taon-taon bilang bahagi ng hindi formal ngunit malinaw na kasunduan sa pagitan nilang magkakapatid. Habang nasa probinsya sina Tomas at Nardo, si Edwin ay unti-unting bumuo ng sariling buhay sa Maynila. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na opisina sa Cubao. Nakatira sa inuupahang apartment kasama ang asawa at anak. Sa tagal sa Maynila ay nakapundar na rin ito ng sasakyan at maliit na kabuhayan. Ang pagkakaalam ni na Tomas at Nardo ay maayos ang takbo ng buhay ng panganay na si Edwin sa Maynila, ngunit ayon sa ilang nakakakilala sa kanya ay may ibang kwento. May mga binabanggit tungkol sa madalas nitong pagpunta sa Pasay simula 2013 at maraming pagkakataong nakikita raw si Edwin na pumapasok sa isang kasino. Hindi alam ni na Tomas kung kailan ito nagsimula o kung gaano na siya kalulong sa sugal. Ang sigurado lang, dumating ang panahong hindi na sapat ang sweldo ni Edwin. Nalugi ang kanyang hanap buhay at naibenta ang ilang ari-arian kabilang ang kanyang sasakyan. Napilitan siyang mangutang, una sa mga kaibigan, kalaunan sa mga loan sharks. At gaya ng madalas mangyari, isang araw ay may banta na siyang natanggap. Kailangang makabayad. Wala raw pakialam ang pinagkakautangan kung paanong paraan o anong paraan ang gagamitin basta may maibalik na pera. Sa isang desperadong hakbang, ipinambayad ni Edwin ang tanging ari-ariang hawak niya, ang lupa ng kanilang mga magulang. Ngunit hindi siya dumaan sa tamang proseso. Wala siyang special power of attorney mula sa mga kapatid. Wala ring sino mang sumang-ayon sa pagbebenta. Ang ginawa niyang hakbang ay palihim at mabilis. Sadyang itinatago. Ang lupa sa mga papel ay naging bahagi ng isang investment transaction sa ilalim ng isang kumpanyang nakarehistro sa Marikina. Pero sa likod nito, isa itong korporasyon na ginagamit sa pagkuha ng mga ari-ariang isinangla ng mga taong may utang sa sugal. At sa mga araw na patuloy pa rin nagtatanim sina Tomas at Nardo, wala silang kamalay-malay na unti-unti nang binubura ang karapatan nila sa lupang iniwan ng kanilang mga magulang. Matapos ang ilang linggong pananahimik at kabiguang makontak si Edwin, nagdesisyon sina Tomas at Nardo na wag nang umasa kung kailan nila makakausap ang kapatid. Sa halip, dumiretso sila sa Registry of Deeds sa bayan upang siyasatin kung paano eksaktong nailipat ang titulo ng lupa. Sa harap ng dokumentong hiniling nilang makita, unti-unting naging malinaw ang sagot sa kanilang mga agam-agam. Ang deed of absolute sale ay pirmado, notaryado at may petsang mahigit 1 taon na ang nakalilipas. Nakalagay sa dokumento ang pangalan ni Edwin bilang nagbebenta at isang hindi kilalang korporasyon bilang buyer. Ngunit mas ikinagulat nila ang 2 pirma sa ibaba. Nakapangalan kina Tomas at Nardo, gayong hindi nila ito kailanman pinirmahan. Iyon ang unang formal na patunay na may nangyaring irregularity sa proseso. Dahil dito, lumapit sila sa isang attorney upang humingi ng tulong. Sa masusing pagsusuri ng abogado, lumabas na ang lupa ay ibinenta ng hindi dumaan sa wastong proseso at estate distribution bilang mga anak ng orihinal na may-ari ng lupa. Wala ring special power of attorney na nagpapahintulot kay Edwin na ibenta ang lupa sa ngalan ng mga kapatid. Agad na inihanda ang reklamo laban kay Edwin. Isinampa ang mga kasong falsification of documents,
illegal transfer of title, at estafa. Kumpleto ang batayan mula sa mga forged signature, kakulangan sa estate settlement at paggamit ng peke o hindi lehitimong notaryo. Nang malaman sa kanilang lugar ang balita ay labis silang nagulat dahil sa umusbong na problema sa pagitan ng magkakapatid. Ang mga kamag-anak na matagal nang nakakaalam ng hirap ni na Tomas at Nardo sa lupa ay nalungkot, lalo na sa ginawang paglabag ni Edwin bilang panganay. Umabot kay Edwin ang balita at natanggap niya ang kopya ng kasong inihabla ng kanyang mga kapatid. Sa kabila ng hirap na kinakaharap ay hindi umatras si Edwin. Ipinagdiinan nito na totoo ang dokumento. Pirmado ito ng kanyang mga kapatid at sila ay kapwa nakinabang sa pinagbentahan ng lupa. Ang sinabing ito ni Edwin ay tila patalim na tumarak sa damdamin ng kanyang mga kapatid dahil alam nilang wala itong katotohanan. Ang katiting na pag-asa na maaayos ang kanilang relasyon sa kabila ng nangyari ay tila mas naging imposible dahil imbes na aminin ang pagkakamali ay dinagdagan pa ni Edwin ang kanyang mga kasinungalingan. Habang umuusad ang kaso laban kay Edwin, nagsimula ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad. Sa tulong ng isang investigator na kinontra ng abogado at magkapatid ay unti-unting nabuo ang larawan ng katotohanan sa sitwasyon ni Edwin sa Maynila. Lumabas ang mga records at surveillance na madalas siyang makita sa mga kasino sa Pasay. Hindi na rin umano nito na aasikaso ang sarili niyang pamilya. Sa halip, ginugugol niya ang oras sa loob ng mga gaming tables. Kadalasang sa baccarat at poker. May mga pagkakataon pa na umaabot siya ng 2 araw na hindi lumalabas ng establishmento. Sa mga nakalap na impormasyon, nalaman na si Edwin ay may malaking pagkakautang sa isang kilalang loan shark na may koneksyon sa ilang iligal na operasyon sa lungsod. Ang mga utang na ito ay bunga ng patuloy na pagkatalo sa sugal at ang interes ay lumobo sa puntong hindi na niya mabayaran. Sa desperasyon, lumapit siya sa isang fixer na kilala sa paggawa ng pekeng dokumento. Sa pamamagitan nito, naayos ang mga papeles ng pagbebenta ng lupa. Kasama na ang mga pirma ni na Tomas at Nardo na pineke at ang notaryo na hindi lisensyado. Ang fixer na ito ay matagal nang nasa radar ng mga otoridad dahil sa mga kasong may kinalaman sa falsification of documents. Sa tulong ng testimonya ng fixer, napatunayan na si Edwin mismo ang nag-utos ng paggawa ng mga pekeng papeles. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas din na ang pamilya ni Edwin sa Maynila ay unti-unti nang lumalayo sa kanya. Ang kanyang asawa ay ilang buwan nang humiwalay ng tirahan kay Edwin dahil hindi na nito makayanan ang pagkalulong nito sa sugal. Meron din daw itong impormasyon bukod sa bisyo ng pagiging sugarol ay meron din itong babaeng kalaguyo at madalas din sa mga bar. Sa mga ebidensyang ito, lalong tumibay ang kaso laban kay Edwin. Ang kanyang pagkakalulong sa sugal at ang desperasyong makabayad ng utang ang nagtulak sa kanya na ipagkanulo ang sariling pamilya. Matapos ang ilang buwan ng paghahain ng mga dokumento, pagsusumite ng ebidensya at paulit-ulit na pagharap sa mga opisina ng Register of Deeds at ng kanilang abogado, formal nang binuksan sa korte ang kaso laban kay Edwin Arago. Ang unang pinuntirya ng prosekusyon ay ang pagkabigo nitong maipakita ang anumang special power of attorney mula sa kanyang mga kapatid. Ipinresinta rin ang orihinal na kopya ng deed of sale na naglalaman ng mga pirma ni Tomas at Nardo. Mga pirma na kinumpirma ng isang forensic handwriting analyst na hindi nagmula sa kanila. Sunod na iniharap ang record ng transaksyon sa kumpanyang tumanggap ng titulo. Ayon sa mga dokumento, malinaw na ginamit ang pangalan ng isang corporation upang mabilis na maiproseso ang pagbenta.
kahit pa hindi pa tapos ang estate proceedings, wala na raw umanong notarization record sa anumang legal na notaryo ng lungsod. Ang nasabing dokumento ay pinaniniwalaang galing sa isang fixer na ngayon ay nasa ilalim na ng kustodiya ng pulisya. Sa testimonya ng fixer, tahasang itinuro ni Edwin bilang taong nag-utos ng paggawa ng mga pekeng dokumento. Kapalit umano ng napagkasundo ang halaga. Pinakiusapan siya ni Edwin na ayusin ang papeles para maibenta agad ang lupa kahit wala ang pahintulot ng mga kapatid. Sa huling hearing na isinagawa noong Abril 2019 habang nakaupo si Edwin sa upuan ng akusado, hindi maipinta ang anyo nito. Payat, namumutla at tila malayo ang tingin. Sa bawat patunay na inilalatag ng prosekusyon, unti-unting gumuho ang posibleng depensa. Hindi rin umubra ang tangkang argumento ng depensa na pumayag daw ang mga kapatid sa pagbebenta. Sa dokumentong isinumite ng abogado ng magkapatid, malinaw na walang estate settlement na nangyari at ang mga sinasabing kasunduan ay walang formal na batayan. Matapos ang paglilitis, ibinaba ng korte ang desisyon. Guilty sa kasong falsification of documents, guilty sa illegal transfer of title, guilty sa kasong estafa. Bilang parusa, hinatulan si Edwin ng pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagbabayad ng moral damages sa kanyang mga kapatid. Sa araw ng paghatol, kita ang panlulumo sa mukha ni Edwin. Sa gitna ng katahimikan ng silid, hindi na nito itinanggi ang pagkakamali. Ngunit sa puntong yon, ang tiwala ay wasak na at ang parusa ay naisilbi na sa kanya. Sa bisa ng desisyon ng korte, opisyal na kinansela ang pagkakalipat ng titulo ng lupa dahil na-obtain ito ng bagong owner sa hindi tamang proseso. Ipinasa muli sa ilalim ng estate ng mga yumaong magulang ni Tomas, Nardo at Edwin ang pag-aari. Sa ilalim ng batas, ito ay kailangang hatiin ng patas bilang mga lehitimong tagapagmana. Hindi naging madali ang prosesong ito. Kinailangan pang dumaan sa panibagong estate proceeding upang ayusin ang legal na pagkakahati. Ngunit sa kabila ng lahat, natupad ang matagal nang ipinaglalaban ni Tomas at Nardo. Ang mabawi ang lupang simbolo ng sakripisyo ng kanilang ama at ina. Makalipas pa ang ilang buwan, formal na ibinalik sa pag-aari ng pamilya ang lupa. Nang tanungin kung ano ang gagawin nila sa bahagi ni Edwin, hindi na nagdalawang isip sina Tomas at Nardo. Sa kabila ng sakit at pagtataksil, hindi nila inalis ang karapatan ng kanilang kapatid. Sa mata ng batas, may karapatan pa rin ito bilang tagapagmana at hindi nila tinutulan iyon. Ang pisikal na lupa ay hinati nila sa 3. Isang bahagi para sa kanila at ang kay Edwin ay ipinanotaryo nilang ilalaan bilang trust para sa anak nito at magiging mga anak pa nito kung meron man. Ang desisyong ito ay dahil na rin sa prinsipyo ng kanilang ama na ang lupa ay hindi dapat maging dahilan ng pagwasak ng pamilya. Si Edwin ay kasalukuyang nagsisilbi ng sentensya sa isang correctional sa Maynila. Nagsilbing rehabilitation na rin ito para matanggal ang kanyang bisyo. Hindi pa rin malinaw kung kailan siya makakabangon, ngunit sa labas ng piitan, ang mga tanim sa kanilang lupa ay muling sumibol. At sa pagitan ng mga pilapil ng lupang ipinundar ng kanyang pamilya noong dekada 80, nanatili ang alaala ng isang pamilyang halos nawasak ng kasakiman, ngunit muling binuo ng pagpapatawad at hustisya.